Isang pribadong klinika sa Quezon City. Madaling araw noong 12 ng Oktubre 2016, unti-unting nagmulat ng mata si Lucille Nunez, 26 na taong gulang, isang corporate employee. Walang kasamang pamilya, nagpunta siya sa klinika para sa kaso ng chronic pain na ilang buwan na rin niyang tinitiis at dito siya pinayuhang mag-undergo ng procedure na tinatawag na manipulation under anesthesia. Maliwanag sa lahat ng payo ng doktor na bahagya lamang siyang makakatulog at walang mararamdamang sakit. Isang mabilis na procedure, walang dapat ipag-alala. Pero sa paggising niya sa recovery room, iba ang naramdaman ni Lucille. Mabigat ang katawan, may kirot, sa iba't ibang bahagi na hindi tugma sa procedure na ipinangako. Tahimik ang silid at tanging ingay ng aircon ang madidinig. At ang nurse na nag-asikaso sa kanya ay hindi makatingin ng diretsyo. Ni hindi nagtanong kung may nararamdaman siya o kung kailangan nito ng assistance. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor. Si Dr. Leonel de Guzman na isang anesthesiologist. Matagal na siyang nag-ooperate sa parehong klinika. Sinabi nitong maayos ang procedure. Ibinigay kay Lucille ang isang reseta. Matapos ang procedure ay agad na rin siyang pinauwi ng doktor, ngunit iba ang naging pakiramdam ni Lucille. Sa halip na gumaan ang loob, mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Hindi niya maipaliwanag kung ano pero may mali. Pag-uwi niya sa Mandaluyong, halos hindi siya makatulog. Sa mga sumunod na gabi, ilang ulit siyang nagising mula sa mababaw na tulog. Basang-basa ang likod sa pawis, nanginginig at may pakiramdam na tila may nangyaring kakaiba sa kanyang katawan habang wala siyang malay. Hindi niya agad sinabi sa kahit kanino pero makalipas ang isang linggo, isinama siya ng matalik na kaibigan na si Esther sa isang cafe. Doon sa simpleng kwentuhan, nabuksan ang kwento. At sa unang pagkakataon, nasabi ni Lucille ang nararamdaman niyang pagkalito, takot at pagdududa. Iminungkahi ni Esther na magpatingin si Lucille sa isang OB-gynecologist para maliwanagan. Hindi agad nakasagot si Lucille pero alam niyang kailangan niyang kumilos dahil may kung anong hinala siya na dahilan ng kanyang pagkabagabag. Pagkalipas ng 8 araw mula nang isagawa ang procedure, tumuloy si Lucille sa isang maliit na clinic sa may New Manila, Quezon City. Isang OB-gynecologist ang inirekomenda ng kaibigan niyang si Esther, isang doktor na kilala sa pagiging biyasa nito sa kanyang larangan. Hindi siya nagpa-schedule kundi nag-walk-in lamang. Dala lang ang simpleng papel ng reseta at isang kwentong puno ng pagkalito. Sa pagsusuri, halatang tensyonado si Lucille. Hindi niya agad masabi kung bakit siya nandun. Maingat ang doktor. Tahimik nitong isinagawa ang pelvic exam. Matapos ang ilang minuto, pinaupo siya sa tabi. Doon niya narinig ang isang bagay na hindi niya inasahan. May mga palatandaan ng recent trauma sa kanyang vaginal area. Hindi ito basta ordinaryong iritasyon at higit sa lahat hindi ito tugma sa procedure na ginawa sa kanya 1 linggo ang nakaraan. Hindi agad nakapagsalita si Lucille. Napayuko siya. Hindi siya umiyak sa harap ng doktor pero sa loob, unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Nang gabing yon, nagsimula siyang magsaliksik. Inisa-isa niya ang mga feedback site, review forums at medical boards. Karamihan sa mga komento kay Dr. Leonel de Guzman ay pawang magaganda, mabait, propesyonal, maaasahan. Pero sa isang luma at halos nakalimutang forum, may isang entry na hindi niya inaasahan. Isang babaeng nagngangalang Lilian Soriano ang nagsabing nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng paglapastangan. Matapos lang ito ng isang procedure sa parehong klinika. Gamit ang social media, hinanap ni Lucille ang pangalan. Maraming account ang lumabas pero may isang gumagamit ng larawan na kapareho ng nasa lumang forum. Nagpadala siya ng mensahe,
Inilahad niya na naranasan niya ang parehong nangyari kay Lillian ayon na rin sa kanyang post sa forum at nakiusap siya kung maaari silang magkita para sa kanyang mga personal na tanong. 2 araw ang lumipas. Sa isang maliit na panaderya sa may Philcoa, dumating si Lillian, isang simpleng babae na nasa early 30s. Umupo sila, walang masyadong paligoy-ligoy. At sa gitna ng kanilang usapan, ipinagtapat ni Lillian ang isang pamilyar na kwento kay Lucille. 5 o 6 na taon na ang nakalilipas, gaya ni Lucille ay nag-undergo si Lillian ng manipulation under anesthesia. Gaya rin ni Lucille, isinagawa ang procedure under sedation o pagpapatulog. Pero pagmulat niya, may pananakit sa katawan. Hindi niya pinansin noon, inisip niyang baka bahagi ng procedure. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang hindi mapanatag. Wala siyang ebidensya, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sinubukan niyang ibigay ang saloobin sa isang online forum ngunit wala masyadong nakapansin sa post na ito kaya't pinili niyang manahimik hanggang sa dumating ang araw na nagpadala ng mensahe si Lucille. Sa araw ding yon napagtanto ni Lucille na hindi siya nag-iisa. 27 ng Oktubre 2016, nakapagdesisyon si Lucille kasama si Lillian na magtungo sa Kamuning Police Station para formal na maghabla ng reklamo. Bit-bit nila ang medical findings, ang salaysay ni Lillian, pati na rin ang timeline ng mga pangyayari, detalyado at nakaayos. Hindi agad naging madali ang pagtanggap ng kaso. Si Detective Joven Alcaraz ang naitalagang investigador. Sa unang pakikipag-usap, nakita na agad ang bigat ng paratang at mga ebidensya. Isang pasyente na may medical documents, isang dating pasyente na may eksaktong parehong karanasan at pareho nilang itinuro ang iisang pangalan, Dr. Leonel de Guzman. Agad na nag-utos ng background check si Alcaraz. Malinis naman ang nakitang mga record patungkol kay de Guzman. Lisensyado, may ilang awards, regular ang pag-update ng professional dues, ngunit sa mas malalim na paghahalungkat, may 2 lumang kaso na agad na tumambad. Kapwa isinampa ng babae, kapwa natapos sa confidential settlement. Walang detalye sa public record, ngunit may parehong pattern, acts of lasciviousness. Nang muling makausap si Lillian, nabanggit niya ang isang dating pasyente na narinig niyang magsalita noon pero agad ding natahimik. Sa tulong ng social media at community networks, natunto nila si Carla Tejada. 33 anyos, dating OFW, ngunit ngayon ay nagmamay-ari na lang ng isang maliit na business sa bahay nito sa Cavite. Matapos ang consistent na pakiusap ni Lucille at Lillian, pumayag itong magsalita. Ayon kay Carla, noong 2013 ay nagtungo siya sa parehong klinika para sa medical treatment bago mag-abroad. Hindi raw niya inaasahang ise-sedate siya. Noong araw na yon, pero nang magising siya, may pananakit sa kanyang maselang bahagi. Hindi na siya nagsampa ng kaso, nag-aalalang maantala ang trabaho sa abroad. Habang patuloy na dumarami ang salaysay ng kababaihan, tahimik namang kumikilos si Esther na kaibigang matalik ni Lucille. Nagpabook siya ng appointment sa klinik bilang bagong pasyente. Hindi para magpagamot, kundi para makita kung paano tumatakbo ang operasyon mula sa loob. Nang dumating siya sa klinika, pinunan niya ang mga form. Habang naghihintay, napansin niya ang ilang gamot sa isang bukas na cabinet. Ilang vial na walang angkop na label. Isang gamot na ginagamit sa sedation. Mabilis at palihim na kinuna ng larawan ni Esther ang mga gamot habang nasa kabilang silid ang staff. Bago magpatuloy ang konsulta ay nagdahilan si Esther na may emergency sa kanyang pamilya at kailangan itong makauwi agad, kung kaya't nagmadali siyang makalabas. Pagkaalis niya agad siyang nag-report. Inilapit nila ang mga larawan sa isang ahensya upang suriin ang mga gamot na nakunan niya, kasabay ng opisyal na liham ng reklamo. Isinama rin ito sa isinumiteng report ng pulisya bilang patunay na may pattern ng paggamit ng sedation at paggamit nito bilang paraan sa pang-aabuso sa mga pasyente.
Tumagal pa ng ilang linggo ang investigasyon, pero sa bawat piraso ng ebidensya, mas lumalakas ang kaso. Mas lumalawak ang tanong, ilang babae na ba ang dumaan sa klinikang ito? Natulog sa ilalim ng tiwala at ginising ng tahimik na trauma. At sa kabila ng lahat, si Dr. De Guzman ay patuloy pa ring tumatanggap ng pasyente hanggang sa puntong yon ng malaya at walang pumipigil. At 3 ng Nobyembre 2016, alas 7 ng umaga, isang team mula sa pulisya at ahensya na sumusuri sa mga gamot ang sabay na pumasok sa private clinic sa may Scout Ralios. Bit-bit ang search warrant at court order para sa full inspection. Maayos ang operasyon, walang kaguluhan. Ipinatigil muna ang operasyon ng klinika. Inilabas ang lahat ng pasyente. Isa-isang kinumpiska ang mga dokumento, gamot, laptop at external hard drives mula sa opisina ni Dr. Leonel De Guzman. Pagdating sa Cybercrime Division, agad sinimula ng forensic analysis ng mga na-recover na drive. Sa loob ng isang araw, may natuklasang folder, naka-encrypt. Nang mabuksan, bumungad ang mga file raw video footage, walang audio mula sa CCTV na hindi nakalog sa official clinic system. 6 na babae, iba't ibang petsa, iisang silid, recovery room ng klinika. Ang mga kuha ay walang sounds pero malinaw. Ang bawat eksena ay nagpapakita ng sedated na pasyente habang ginagalaw ang katawan nito sa paraang wala sa saklaw ng medical procedure. Sa ilang video, si Dr. De Guzman mismo ang nasa footage. Sa iba, may kasamang nurse. Hindi kailangan ng boses para maunawaan kung ano ang nangyayari. Sapat na ang imahe. Sapat na ang kumpirmasyon. Nang ipresenta sa ilang biktima ang mga kuha, isa-isa silang nanlumo. Isa sa mga dating nurse ng klinika, si Mylene, hindi tunay na pangalan, ay lumapit sa mga otoridad. Siya ay dating regular staff na tinanggal noong 2014. Ayon sa kanya, matagal na raw ginagawa ni Dr. De Guzman ang ganitong sistema. Gumagamit ng medical sounding diagnosis para magrekomenda ng procedure na may sedation, kahit hindi ito kinakailangan. Tinatago ang tunay na dahilan ng sedation. At kapag tulog na ang pasyente, saka ginagawa ang pang-aabuso. Hindi raw lahat ng staff ay alam pero may ilan na pinipiling pumikit o manatiling tahimik. May ilang nagsalita na dati pero tinakot, pinapirma ng waiver o pinatahimik sa pamamagitan ng pera. Nang lumutang ang pahayag ng nurse, agad na isinagawa ang formal na pag-aresto kay Dr. De Guzman. Hinatiran siya ng warrant of arrest sa loob mismo ng kanyang tahanan sa New Manila. Tahimik siyang sumama, walang pagtutol. Disyembre 2017, isang taon matapos ang raid, sinimula na ang formal na paglilitis sa kasong isinampa laban kay Dr. Leonel De Guzman. Ang mga kasong inihabla ay rape, sexual assault, falsification of medical records, violation of the Anti-Violence Against Women and Children Act, paglabag sa Code of Ethics ng mga medical professional. Hindi nagbigay ng pahayag ang akusado. Sa loob ng courtroom nakaupo siya sa dulong gilid. Tahimik, walang emosyon. Ang kanyang legal team ay may 3 abogado. Lahat biyasa sa criminal defense. Sa kabilang panig, may mga mukhang dati takot, magsalita, ngunit ngayon ay matatag at ipinaglalaban ang hustisya para sa isang madilim na bangungot na pinagdaanan nila. Si Lucille, sa unang araw pa lang ng hearing naroon na. Bitbit lamang niya ang envelope ng ebidensya at ang galit na matagal niyang kinimkim. Siya ang unang tumayo sa witness stand. Detalyado niyang isinilaysay ang buong karanasan mula sa appointment, sedation, pagising at sa mga gabing sunod-sunod siyang binabangungot. Ang korte ay tahimik. Ang mga salita ni Lucille ay mahinahon, pero bawat kataga ay may matinding bigat at sakit. Sumunod si Lillian. Matagal na nang kinasanayan ang pananahimik. Pero sa araw na yon, boses niya ang narinig ng korte.
Ang kwento niya ay hindi lang salaysay. Ito'y patunay na hindi lamang iisang insidente ang nangyari, kundi isang paulit-ulit na sistemang itinago sa loob ng maraming taon. Sa sumunod na linggo, lumutang pa ang ibang testigo, 3 dating pasyente, isang dating assistant, isang midwife na dati ring na-pressure para pumirma sa hindi malinaw na dokumento. Sa tulong ng abogadong si Attorney Salve Inigo, isang kilalang tagapagtanggol ng kababaihan, na isumite sa korte ang buo at malinaw na kwento. Hindi lang ni Lucille, kundi lahat ng babaeng dumanas ng pang-aabuso habang wala silang malay. Kasabay nito, inutos ng korte ang permanenteng pagkansila ng medical license ni Dr. De Guzman. Sinimula na ring i-freeze ang ilan sa kanyang ari-arian upang gamitin sa medical, psychological at legal support para sa mga biktima. Pebrero 2018. Pagkatapos ng 3 buwang paglilitis, binasa na ng Quezon City Regional Trial Court ang desisyon. Si Dr. Leonel De Guzman ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. May karagdagang 20 taon para sa bawat kaso na pinatotohanan ng video at salaysay. Permanenteng kinansela ang kanyang medical license. Ang ilan sa kanyang mga ari-arian kabilang ang mismong clinic ay kinumpiska at isinailalim sa hold order. Ang gusali ng klinika, dating matao ngunit naging tahimik. Ipinasara at kalaunay binili ng isang private foundation. Hindi ito giniba. Sa halip ginawang Women's Healing Center, isang lugar kung saan pwedeng tumuloy ang mga babaeng may pinagdaanang trauma. Isa sa mga unang volunteer doon ay si Lucille Nunez. Tahimik siyang nagtuturo sa counseling room. Hindi siya nagsasalita ng tungkol sa kanyang nakaraan. Maliban na lang kung may babaeng dumating na nangangailangan ng inspirasyon. Si Lilian ngayon ay isa sa mga peer support facilitators. Hindi man niya mabura ang alaala ng nakaraan, may bagong silid na siya para sa mga babaeng tulad niya. Mga babaeng nanahimik pero hindi sumuko. Si Esther ay nanatili sa corporate world pero tuwing weekend dumadalaw siya sa center. Hindi bilang volunteer kundi bilang kaibigan. Minsan kapag natatapos ang isang group session, humihinto si Lucille sa hallway ng dating klinika. Tinitingnan ang lumang dingding kung saan naganap ang matindi niyang bangungot na ngayon ay pininturahan na puti ng tila simbolo ng pag-asa at hustisyang dumating sa kanyang masalimuot na kaso.